Mayroon daw malapit na bilihan ng karne sa isang meat shop na malapit dito, sabi ng mga kasamahan namin. Kaya nagpunta kami para bumili dito. Dahil tamang-tama, paggising ko ay nakita kong wala na din pala akong ulam na iluluto. Apat ulit kaming nagpunta dahil pare-pareho kaming mga wala na. Sinong relate dito? Yun bang pagbago pa lang kayo sa Japan sama-sama kayong lumalabas o namimili na magkakagrupo? Pero kapag nagtagal-tagal na at nagkapera ng bawat isa, kapag lumalabas kanya-kanya na kayo. Ganun kami nun nung trainee pa lang ako. Halos tuwing lalabas sama-sama kami. Pero nung kabisado na namin yung lugar, nako, kanya-kanya na kami. Pero meron din naman time na magkakasabay kami nagkakaimono o namimili. Okay, balik na nga tayo. Tignan nyo yung mga kasama ko, ang lalaki ng mga katawan, Parang celebrity ako at sila naman yung mga bodyguard ko. Lalo na tong nakaitim, Kala mo bouncer, Nung nakarating na nga kami ay nakita ko na mura nga dito. May tig 120, may tig 150, may tig 170 at meron din tig 190. Sobrang mura nga naman nito. Kaya tinignan ko mabuti kung totoo kasi medyo duda ako. Pagtingin ko per gramo, mukhang na-prank kami dito. Pero okay lang kasi mas mura pa rin naman to kumpara sa mga supermarket kabibili ng mga ito. So dahil nagtitipid kami at wala pa kaming trabaho, 5 gramo lang muna yung binili ko. Kasya naman na sa akin to pang 2 lutuan ko. 480円。いいですか？ いいです。480円ね。 Sisigang ko yung iba dyan tapos yung iba naman i-adobo. Bumili din pala yung mga kasama ko ng paboritong ulam sa trabaho. Yung baka ay beef pala. Ang ganda ng ambience ng opisina to. Yung parang lumang style ng mga tindahan nung araw. Matagal na siguro to. Halata naman dahil sa matatanda na yung may-ari na nagtitinda dito. Nauna na pala ako lumabas dahil ako naman yung naunang bumili. At hihintayin ko na lang sila habang nakatingin sa mga sasakyan na dumadaan. Ilang minuto nga lang ay lumabas na rin kami at umalis na dito dahil bibili pa kami ng gulay para ipangsahog. Ang gaganda ng mga bahay sa Japan. Simple lang pero ang lupit. Dito sa Japan di mo malalaman kung sino totoong mayaman o hindi. Dahil halos lahat sila dito ay magkakapareho lang ng bahay at pare-parehas lang din sila may kotse. Tapos yung mga bahay nila halos pare-pareho lang din ng laki. Kaya hindi mo talaga alam kung sino yung mga negosyante. Sa Pinas alam mo na kung sino mayaman o hindi. Pag mayaman malaki ang bahay saka nakakotse. Pero pag mahirap kubo lang tapos walang sasakyan. Pero real talk maraming mahirap sa Pilipinas na nagpapanggap na mayaman na kahit na puro utang papasok sa Starbucks may my day lang. Pero ito halatang mayaman Daming sasakyan Meron nga pala kaming nadaanan dito na isang puno ng orange o mikan. Pipitas sana ako pero wag na lang. Pero sa totoo lang wala naman talaga silang pakialam dyan. Kahit kuhanin namin lahat ng bunga niyan. Hindi sila magagalit, wag lang kami papahuli. Pero kahit mahuli nila kami, okay lang. Hindi naman nila kami aanuhin dahil yung pulis na hambala sa amin. Pagtawid nga namin sa pedestrian ay kitang-kita sa pagbumukha ko yung panghihinayang. Iniisip ko dapat pala pumitas ako kahit isa lang. Joke lang. Di ko naman dadalhin sa Japan yung ugaling pangit dahil di naman ako ganun. Saka joke lang naman yun. Pero sayang talaga yun. Fast forward. So ito na nga, dito na kami sa supa. At mukhang andito na rin yung mga gulay na kakailanganin ko. Kaya kumuha na ako ng 3 talong. Pechay, na di ko naman alam kung talagang pechay. Ba't ano bang gulay ito? Comment nyo. Kumuha na rin pala ako sibuyas. Tumingin ako ng isda pero hindi ako kumuha. Grabe, nagulat talaga ako sa mga presyo ng bilihin ngayon dito. Yung bigas na dating tag 10 kilo, mabibili mo lang ng 2,800 yen. Bali 3,000 pati tax. Pero ngayon naglalaro na sa 7 to 8,000 yen. Tapos yung mga gulay, sa repolyo talaga ako nagulat. Dahil dati isang buo nito mabibili ko lang ng 120 yen. Pero ngayon doble na presyo. Halos isang taon lang ako nawala. Pagbalik ko ganito na. Nag-iba na. Parang yung minahal ko dati ngayon may iba na. Bigla ko tuloy siya naalala. Ano ba yan? Tingnan yung mukha ko ng lungkot Pero hindi naman na yun talagang iniisip ko kundi yung kape na bibilin ko. Dahil kanina pa ako paikot-ikot dito pero wala pa rin ako makita. Kaya nainis na ako dito dahil di ko talaga siya makita. So ito lang yata yung supermarket na walang kape. Hindi ko mahanap yung kape. Nag-ikot-ikot na akong saan. Okay. Nakita ka? Sukal ba to? Oo, sukal yan. Ito? Oo. Kape mo yung nakita ka? Wala Wala Kaya nagbayad na lang ako.1000円から入れた。 At ito na nga pala yung mga pinamili ko at sabay uwi na sa apato. At hanggang dito na lang muna ang aking kwento at maraming salamat sa ilang minuto.